O, napansin ko na pagka sobra ka matigas, gagamitin ni Lord ang failure. Okay? Gagamitin niya ang kabiguan para imolde ka rin. Kasi sobrang tigas mo eh. And ang importante lang dito, kung ikaw ay patuloy na nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, halimbawa, ikaw, you failed in your kadalasan dito sa Japan, anong failure ng mga mag-asawa? Yung asawa. Okay? Maraming naghihiwalay. Maraming nasa bingit ng paghihiwalay. Okay? Maraming mga bagay na problema sa relasyon. Pero anong mangyayari dito kapag dumadating ka na dun sa sitwasyon na yon? Siguro, bago siguro maghiwalay, isipin mo, teka muna, Lord, are you trying to teach me something? Kinakailangan bang magbago rin ako ng pakikisama ko sa aking asawa? Kinakailangan ba ako mag-adjust? Ano ko mag-a-adjust, Panginoon? Hindi kasi pwede yung ginaganito niya ako, gaganituin ko rin siya. Tama po ba? Yun ang tendency, tama? So, lalo lang lalaki yung kabiguan mo sa buhay mo. Because, yun nga po sinasabi ko sa inyo, ang kabiguan, it aims to change us. And even our strategy, our plan, you need to change it. Kaya, kapag ginawa mo ngayon yon at dumaan ka uli sa mga problema na yon, you will be a much better and much intelligent person. Kaya, huwag kang matatakot o huwag kang mag-iisip na eto na naman, kabiguan na naman. Anong ginagawa ng maraming mga Kristiyano pagka may kabiguan? Minsan, sinisisi natin ang Diyos. Katatapos lang ng isang kabiguan, panibagong kabiguan na naman. Kaiiyak ko lang ng isang linggo, iyak na naman ako ngayon sa ibang dahilan. Amen? Amen? Pero alam po ninyo mga kapatid, naniniwala ako na itong mensaheng ito, kung bakit ito'y gusto ko rin i-share sa inyo, sapagkat ito po ay personal na naranasan ko recently. Ang sabi ko, nawa Panginoon, maging encouragement ito sa mga kapatid ko. Ma-encourage sila sa mensaheng ito, sapagkat naniniwala ako, marami sa amin ang dumaranas ng kabiguan. Marami sa amin. Kaya, gusto ko po malaman natin mga kapatid ko, okay? Sabi nga po ni Santiago, tingnan po ninyo, we all stumble in many ways. We all. Si Santiago po ang nagsabi nito, si St. James. Pagka sinabing we all, kasama siya. Tayong lahat. We all stumble in many ways. Sabi niya nun, if anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man. Nakakita na po ba tayong perfect na yun ditong tao? Wala pa naman, so far, ano? Okay, wala naman perfectong tao. Okay? Able to keep his whole body in check. Okay? Praise God, wala pang perfectong tao dito. Okay? And I thank God, okay, dahil ngayon po, makikita natin ang sinasabi ng Biblia, malinaw sinasabi ng Biblia, na do not expect na lahat ng mga bagay ay magagawa mo. Kahit pinakamatalinong tao, kahit pinakamagaling at talentadong Pinoy. Okay? Kahit na sino ka pa man, kahit gaano ka kahusay, isang araw, mabibigo ka. Kahit may doctorate ka sa iyong edukasyon, isang araw mabibigo ka, sapagkat yung bagay na yon ay labas sa kakayanan mo. Hindi kaya ng powers mo. Kaya, dapat, anong gawin natin? Dapat ihanda natin ang ating attitude. Dapat maging mas matalino tayo. Ihanda mo ang iyong sarili kung papaano tayo haharap, papaano natin masusurvive, at papaano tayo makaka-recover mula sa kabiguan. Una, tandaan mo, it's universal. Pangalawa, dapat mong tandaan, it's part of life. It's part of your life. It's part of her life. It's part of her life. It's part of his life. Parte ng buhay ito. Pangalawang bagay na dapat nating maunawan tungkol sa failure is that remember that everybody fails. Wow! Everybody fails. Walang tao dito
sa loob ng church na ito at sa labas ng church na ito na hindi dumanas ng failure? Gusto ko maunawaan, bakit ko sinasabi to? Para encourage po tayong lahat. Sapagkat we all commit mistakes, right? Amen. May nabigo na po ba rito? Amen. Welcome to human race. It means na ikaw ay isang totoong tao. It means na hindi ka abnormal, ikaw ay normal. Sapagkat yung mga taong may kuliling at nandun sa mental hospital, sila lang yung mga taong hindi nakakaramdam at nakakaranas ng failure. Hindi nila alam ang failure. It means kung ikaw ay umiiyak ngayon at ikaw ay nabibigo at nahihirapan ngayon, ang sabi nga ni Paul, ikaw ay masikip ang iyong nararanasan, ikaw ay parang bagsak sa oras na ito, pero ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Ito po ay natural lamang. Everybody fails. Lahat ng tao ay nakaranas nito. Walang tao sa mundong ito na hindi na knockdown. Walang tao sa mundong ito na hindi nakaranas, umiyak at nasaktan sa kanyang damdamin. Amen? Okay? Kung bakit ko sinasabi po sa inyo ito, para hindi mo masyadong tingnan naman yung nararanasan mo na parang ikaw lang sa'yo lang galit ang mundo at sa'yo lang galit ang Diyos. Nagkakamali ka. Lahat ng tao ay umiiyak. Lahat ng tao ay nabibigo. Okay? Sabi po ni, hindi pala. Sabi po sa Ecclesiastes, yan. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Sabi ganoon, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sin. Wow. Wala daw matuwid na tao sa mundong ito ang hindi nakakagawa ng pagkakamali at ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi nagfe-fail, who fall short. Kahit daw po pala, righteous man, hello? Amen. Okay? Ay nagkakamali. Kahit pala righteous man, siya po ay nagkakaroon din po ng kabiguan sa buhay niya. Kahit yan ay righteous man. Why? The truth is nobody's perfect. The truth is, hindi lahat ng bagay sa mundong ito magagawa. Kaya marami, alam po ninyo, mas lalong nabibigo. Kasi pinipilit niyang gawin lahat ng mga bagay at akala niya kaya niyang gawin. Hindi. Mas lalo ka lang makakaranas ng kabiguan. But if you will learn to accept the fact na ito ay nararanasan ng lahat at lahat ay nakaranas ng kabiguan, may ibsan ang kabigatan na nararamdaman mo. Masasabi mong, normal lang pala itong nangyayari sa buhay ko. Amen? Normal lang ito. And kahit po sabihin natin, mga kilalang mga superstar, kahit sila Michael Jordan, okay, ay nakaranas din po sila Kobe Bryant. Nakaranas din po sila ng kabiguan. Sila, kung kailan na sila LeBron James, di ba? Okay, akala nila champion na sila, pero nakaranas sila ng kabiguan, sila ni Dwayne Wade. Bakit po? Natalo sila sa championship. Lahat, gaano man sila kagaling, gaano man kahusay ang isang tao, makakaranas ng kabiguan. Walang hindi nakakaranas nito. Everybody fails. Kaya nga po sabi yung binasa natin kanina, for all have sinned and fall short. We fall short of the glory of God. Lahat tayo, because no one is perfect.